Isang sunog ng bangkay ng dalaga ang natagpuan sa damuhan ng Barangay Madjangat sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya. Unang inireport na nawawala ang isang college student noong Feb 10, 2026. Base sa report, papasok lang sana sa college campus ang dalaga ngunit hindi na ito nakauwi. Paano nangyari ang kahindik-hindik na krimeng ito? Panoorin ang buong kwento ni Eliza Esmeralda ng Nueva Vizcaya. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Ang biktima ay si Eliza R. Esmeralda, 19 years old at residente ng Barangay Madjangat, bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya. Ang suspect ay ang kanyang kamag-anak na tricycle driver alias Ernie, 33 years old at residente sa parehong nasabing lugar. Dito iikot ang ating kwento ngayon. Simulan na natin. Sa isang simpleng tahanan lumaki si Eliza, ang mabait at magalang na anak ng pamilya Esmeralda. Isa siya sa 3 magkakapatid na pinalaki ng kanilang mga magulang na may takot sa Diyos, respeto at pagpapahalaga sa edukasyon. Bata pa lamang si Eliza ay kapansin-pansin na ang kanyang determinasyon sa buhay. Naging consistent honor student si Eliza noong elementarya niya at high school. Nakikita ng kanyang mga magulang ang kanyang sipag at tiyaga kaya't lalo silang nagsusumikap para matustusan ang kanyang pag-aaral. Ngunit dumating ang panahon na kailangan na niyang magdesisyon para sa kolehiyo. Mabigat man sa puso, alam niyang hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang upang pag-aralin siya sa kolehiyo. Sa kabila ng kahirapan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Dahil sa kanyang katalinuhan at magandang academic record, naglakas loob siyang mag-apply ng scholarship sa Nueva Vizcaya State University. Sa awa ng Diyos at bunga ng kanyang pagsisikap, siya ay natanggap bilang scholar. Doon niya piniling kunin ang kursong Bachelor of Science in Tourism Management, isang degree na matagal na niyang pinapangarap. Pangarap niyang makapagtrabaho sa industriya ng turismo, makapaglakbay at maipakita ang ganda ng Pilipinas sa iba't ibang tao. Buong puso niyang inialay ang sarili sa pag-aaral. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga magulang, "Kapag ako po ay nakapagtapos, ako naman ang tutulong sa inyo. Bibilhin ko ang mga bagay na gusto ninyo at ibabalik ko ang lahat ng sakripisyo ninyo para sa amin." Proud naman ang tatay at lola ni Eliza sa pagpupursige ng dalaga. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Eliza hanggang sa umabot na siya sa 2nd year. Dito, mas pinagtibay niya ang kanyang pag-aaral at nagkaroon siya ng mga mabubuting classmates na handang sumuporta sa kanya. Ngunit ang kanyang positibong pananaw sa buhay ay napalitan ng takot. Isang takot na magdadala sa kanya sa pagkasawi ng kanyang buhay. February 10, 2026, isang karaniwang araw. Nagmamadali si Eliza umalis sa kanilang bahay dahil papasok pa ito sa kanyang klase. Kasama niya ang kanyang tatay na umalis dahil meron itong scheduled check-up sa doktor. Sumakay si Eliza sa isang tricycle patungo sa eskwelahan. Ilang minuto ang lumipas, naghihintay ang mga classmate ni Eliza sa campus dahil meron silang gagawin na activity sa araw na iyon. Ngunit hindi ito nakarating sa school. Sinubukan ng mga classmate ni Eliza na tawagan ito sa cellphone, meron sumagot pero hindi ito nagsasalita. Una, inakala nila na baka mahina lang ang signal. Tinawagan nila ito ulit, ngulit out of coverage na ang cellphone ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, tinawagan nila ang papa ni Eliza na sa sandaling iyon ay nasa hospital pa dahil hindi pa siya tapos sa kanyang check-up. Tinatanong nila sa tatay kung nasaan na si Eliza dahil hindi ito pumasok at hindi din nila ito makontak. Laking pagtataka ng tatay dahil sigurado itong patungo sa school ang kanyang anak. Dito kinabahan ng tatay ni Eliza. Umabot ng takip silim, ngunit walang Eliza ang umuwi sa kanilang bahay.
Balisa ang mga magulang at hindi makatulog hanggang sa kinaumagahan, minarapat nilang inireport sa kapulisan ang pagkawala ng dalaga. Naglaan ng pabuya 5,000 pesos ang pamilya sa kung sino man ang makapagbigay ng impormasyon sa nawawala nilang anak. Ilang araw ang lumipas, ngunit wala pa ring impormasyon ng kapulisan sa kinaroroonan ng dalaga. Matinding pag-alala at takot ang naramdaman ng pamilyang Esmeralda. Mas tumindi pa ito nang dumating ang araw sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Isang kaso ng pagpatay ang lumantad sa pamilya. Alas 7 ng umaga, Feb 12, 2026, isang concerned citizen ang nag-report sa kapulisan dahil meron itong nakita na bangkay sa isang damuhan ng barangay Madingat. Dumiretso agad ang mga otoridad sa crime scene, dito tumambad ang isang bangkay ng dalaga. Sunog na ang katawan at wala ng buhay. Ayon sa initial na investigasyon, positibong ang bangkay na nakita ay walang iba kundi si Eliza Esmeralda, ang nawawalang college student na ikatlong araw na ang dumaan. Positibong itong kinilala ng tatay dahil sa suot nitong pantalon, medyas at sapatos. Tinanong ng imbestigador ang mangiyak-ngiyak na tatay kung ano ang nangyari bago ang insidente. Dito nilahad ng tatay na noong February 10, bago nawala ang biktima, sumakay ito sa kanilang kamag-anak na driver sa tricycle at inihatid ito sa eskwelahan ng Nueva Vizcaya State University. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumutang ang person of interest, si alias Ernie, ang kamag-anak na driver. Ayon sa salaysay ni Ernie, inihatid niya raw ang estudyante sa Solano High, ang address ng campus. Pero dito tumambad ang tanong, kung inihatid ng driver ang dalaga, bakit natagpuan ng bangkay malapit lang sa kanilang bahay? Sa pagpapatuloy ng investigasyon, biniripika ng mga kapulisan ng kanyang salaysay sa pamamagitan ng pag-check sa mga CCTV kung saan matatandaan na sinabi ni Ernie na ihinatid niya raw ito sa Solano High, ang address ng eskwelahan. Ngunit base sa mga nakalap na CCTV footages ay walang tricycle na dumaan or naghatid kay Eliza patungo sa eskwelahan. Sa puntong ito, may isang witness na lumutang at nakakita ng isang driver ng tricycle ang nagsakay ng isang estudyanteng babae patungo sa isang bahay malapit sa lugar ng biktima. Dito nakabuo ng konkretong ebidensya ang kapulisan. Hinuli ng otoridad si Ernie at dito hindi na ito nakapagsinungaling pa. Inamin ni Ernie ang kanyang krimeng ginawa. Malaking ginhawa ang naramdaman ng pamilyang Esmeralda at sa wakas makakamit na nila ang hustisya. Pero isang pag-amin ang tumambad, isang nakakabahalang salaysay galing kay Ernie. Inamin niyang hindi siya mag-isa sa ginawang krimen. Meron itong kasabwat sa pagpatay. Dito nagulat ang lahat. Ayon sa suspect, nung sumakay ang biktima sa tricycle, sinabihan niya si Eliza na may kukunin lang itong gamit sa isang bahay bago ito didiretso sa campus. Ang bahay na ito ay nasa likuran lamang ng barangay sa kanilang lugar. Pagmamay-ari ito ng isang abogado pero ipinagkatiwala niya ito sa isang caretaker, bayaw niya sa kanyang ex-wife. Ayon sa suspect, sa bahay na ito nila ginawa ang pagpatay. Ipinasok niya dito si Eliza upang gahasarin pero nanlaban si Eliza. Dito sinakal ni Ernie ang dalaga at napatay ito. Pagkatapos isinakay nila ito sa isang sasakyan, isang itim na Mitsubishi Adventure at itinapon malapit lang sa bahay ng biktima at tila di pa ito nakontento, sinunog nila ang katawan ng biktima upang mapagtakpan ang krimeng ginawa. Dahil sa naging salaysay ni Ernie, naglabas ng search warrant ang korte. Hinalughog nila ang sasakyan at ang bahay kung saan nangyari ang krimen at doon may mga nakuha silang matibay na mga ebidensya kung saan magdidiin ito sa mga suspect. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng PNP ang pagkakilanlan ng mga suspect at patuloy pa ang pagliliti sa kaso. Manatiling nakatutok sa channel na ito para may update kayo sa kaso ni Eliza. Masakit isipin na isang buhay ng dalaga ang nawala kasabay ng kanyang pangarap na matulungan ang pamilya at maiahon sa hirap. Akala ng magulang papasok lang ito sa eskwelahan ngulit hindi na ito nakauwi ng buhay.
Hindi ito nakaligtas sa mga kamay ng masasamang tao at ang masakit ay mismong kamag-anak pa ng biktima ang gumawa. Pero mas masakit isipin ang pagtangkang itago ang krimen sa pamamagitan ng pagsusunog sa katawan. Ngulit kahit pinilit nilang itago ang kanilang kasalanan, ay hindi nito mabubura ang katotohanan. Hindi nila maaalis ang kanilang pananagutan at lalong hindi nila maibabalik ang buhay at pangalap ng isang dalaga, ang balang araw na matulungan ng pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay maaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingat!